What is up guys? Welcome back for today's video. Tuturo ko naman po sa inyo kung paano nga ba masosolusyonan yung GCash account is on hold because of the account deactivation. But before we continue this tutorial, kung bago pa lang sa channel, hinihiling ko po ang inyong mga kamay para i-subscribe ang channel na ito and don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated every time na mag-upload ako ng mga bagong videos. And without further ado, let's get started. Ngayon, paano nga ba malalaman na na-deactivate ang inyong GCash account? Pwede nyo pong i-check sa inyong Gmail kung may email na about account deactivation. And kung meron na nga, ganito lang po ang kailangan nyong gawin. So meron lang po tayo ditong 3 steps. Ang unang step po dyan is gumawa ng panibagong GCash account. After nyo po makagawa ng panibagong GCash account, is need nyo pong i-fully verified yung GCash account na yun. And yan po yung second step natin. Then last step po natin is magpa-file po tayo ng request for transfer of funds. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-file ng request for transfer of funds. Ngayon, punta lang tayo sa Chrome or any browser na available sa inyong mga phone. Then, si-search lang natin dito yung GCash Help Center. Go lang natin. Then, pupunta lang tayo dito sa GCash Help Center. Ngayon, dito sa type a keyword to find articles, search lang natin yung transfer of funds. Then hanapin lang natin yung transfer funds from your old GCash account to a new GCash account. Click lang natin yan. Then dito, scroll down lang natin. Then hanapin natin yung ito. Click here to file a request. Click lang natin yan. Then dito, magsasubmit po tayo ng ticket. May form po tayo na need fill upan dito. Dito, ilalagay natin yung registered email address natin sa GCash. Then yung GCash registered full name. Then select the country where you registered your GCash account. Philippines lang yan. Then yung mobile number natin sa GCash. Then dito naman sa your account type, click lang natin yan. Then piliin natin dito yung regular account. Then dito naman sa old GCash mobile number, dito nyo ilalagay yung mobile number ng inyong GCash account na na-hold. Then dito naman sa new GCash mobile number, ito naman yung mobile number ng bago nyong GCash account na fully verified na. Dito naman sa first name, middle name, last name, and date of birth, ito po yung information na meron tayo sa ating old GCash account na na-hold. And kailangan po mag-match yan para ma-verify ni GCash na kayo talaga yung may-ari ng account na yon. After po nun, punta na tayo sa what was the email registered to your old account. Ilalagay lang po natin dito yung registered email sa ating old GCash account. And dito naman sa what happened to your old number, click lang natin yan. And click lang natin dito yung deactivated SIM due to failed SIM registration. Then dito sa amount to be transferred from old to new account, pwede nating ilagay dito yung kabuuang amount na nandun sa ating old GCash account para makuha natin lahat. Then dito sa last 4 digits of your GCash Mastercard, kung may GCash Mastercard kayo, pwede nyong ilagay yung last 4 digits na yon. Kung wala naman, lagay lang natin dito yung NA or not applicable. After po nun, ilalagay lang po natin yung GInsure policy number if meron kayo. Kung wala naman, lagay lang natin dito yung NA. Dito sa do you have a subscription in GLife, click lang natin yan. Kung may subscription kayo in GLife, click lang natin yung yes. Kung wala naman, click lang natin yung no. So in my case, wala naman akong subscription in GLife, click ko lang tong no. Dito naman sa may mga box, need lang natin itap yan para ma-check. Yan. Then dito sa selfie holding your valid ID which clearly shows the details, click lang din natin yan. Dito naman sa notarized affidavit, required po to sa mga non-fully verified GCash account or old GCash account. Ibig sabihin, kung fully verified naman yung old GCash account mo, di mo na required na mag-submit nan. Pero need lang din natin i-check to. Then check lang din natin tong valid government issued ID. Then dito naman sa kindly provide all the details that will help us assist you with your concern, lagay lang natin dito yung ganito. I have already verified my new GCash account and I want to transfer my funds from my old account to my new account. So pwede nyong gayahin yan or pwede kayong gumawa ng sarili nyong message. It's up to you. Then dito naman sa attachments, dito natin i-drop or i-upload yung picture ng ating valid ID tsaka yung selfie with our valid ID. And kung non-fully verified yung old account nyo, required din po kayo mag-submit ng notarized affidavit. Pero kung fully verified naman yung old account nyo, di nyo na required na mag-submit nun. So after po nating ma-drop yung files na yon, click lang natin tong submit. Then after po nating mag-submit ng ticket, need lang po natin i-monitor yung Gmail natin. Dahil dun po mag-response si GCash para i-update po tayo about sa status ng ating concern or ticket. Then after few minutes, mag-email po si GCash and ito po yung sasabihin niya. Thank you for reaching out to GCash support. I am now processing the transfer of funds to your new number. For updates, we will email you within 2 business days. So need lang po natin maghintay ng 2 days. Pero usually, hindi po yan naabutan ng 2 days. Siguro after few hours, mag-email ulit agad yan.
Then dun po sa email na yon, i-confirm ni GCash na na-transfer na yung funds ninyo from old account to your new GCash account. So ganun lang po kadali makuha yung pera sa inyong GCash account na na-hold. So hanggang dito lang video na ito. Sana nakatulong. Have a nice day. Thank you and goodbye. Peace out.